Sabi nila, ang pag-ibig ay isang regalo, isang damdaming kayang magpabago ng ating buhay. Ngunit paano kung ang pag-ibig na yon ay dumating sa maling oras, at para sa maling tao? Paano kung ang damdamin na inaakala mong magpapaligaya sa iyo, ay siya palang magdadala ng trahedya, hindi lang sa iyo, kundi sa mga taong pinakamamahal mo? Sa kwento nating ito, susundan natin ang buhay ng isang babae na pinili ang isang desisyon na taliwas sa inaasahan ng lahat. Isang desisyon na nag-ugat mula sa pag-ibig, ngunit nauwi sa pagkawasak ng pamilya. Ito ay hindi lamang simpleng istorya ng pagkakamali, kundi isang paalala sa bawat isa, na ang maling hakbang sa larangan ng damdamin ay maaaring magdulot ng sugat na hindi madaling maghilom. Sa unang tingin, tila wala nang hahanapin pa si Elena. Mayroon siyang asawa na si Miguel, isang lalaki na masipag at tapat sa kanyang pamilya. Araw-araw, lumalabas si Miguel upang magtrabaho, pinipilit buuin ang kinabukasan para sa kanilang mga anak. Sa loob ng kanilang tahanan, makikita ang larawan ng isang masayang pamilya, mga ngiti ng mga bata, hapunan na sama-sama, at halakhakan sa tuwing may maliliit na tagumpay. Para sa mga nakakakita mula sa labas, si Elena ay isang mapalad na babae, isang ina at asawa na may lahat ng dahilan upang maging kontento. Ngunit sa kabila ng mga halakhak at larawan ng kaligayahan, may katahimikan sa puso ni Elena na unti-unting nagiging mabigat. Isang puwang na hindi napapansin ng iba, isang paungulilang mahirap ipaliwanag. At sa mga ganitong puwang, nagsisimulang pumasok ang mga lihim na magbabago ng lahat. Isang hapon, matapos ihatid ang mga bata sa eskwela, nagpasya si Elena na dumaan muna sa isang maliit na cafe sa kanto. Doon niya unang nasilayan si Adrian, isang lalaking tila may kakaibang presensya. Hindi sila agad nag-usap, ngunit sa isang saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata, may ibinulong ang tadhana na hindi pa nila nauunawaan. Makalipas ang ilang araw, muling nag-cruise ang kanilang landas. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng maikling usapan, magaan, walang halong intensyon, ngunit sapat upang mag-iwan ng bakas sa isipan ni Elena. Si Adrian ay magalang, magaan kausap, at higit sa lahat marunong makinig. At doon nagsimula ang munting bitak sa pader ng kanyang puso. Sa bawat salita ni Adrian, unti-unti niyang naramdaman ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap, ang atensyon at pag-unawa na tila matagal nang nawala sa kanilang tahanan. Hindi pa niya alam, ngunit ang maliit na pagkakakilalang iyon ang magiging mitsa ng isang kwento na magdadala sa kanya sa pinakamabigat na desisyon ng kanyang buhay. Simula nang makilala niya si Adrian, hindi na naging pareho ang mga gabi ni Elena. Kapag natutulog na ang mga bata at si Miguel ay abala sa mga papeles ng trabaho o agad na nahuhulog sa pagod na pagtulog, nakatitig si Elena sa kisame, nakikinig sa katahimikan ng gabi. Ngunit sa loob ng kanyang isipan ay malakas ang tinig ng isang tanong, bakit tila may kulang? Hindi niya ginusto ang damdaming ito, ngunit hindi rin niya kayang itanggi. Tuwing naaalala niya ang simpleng ngiti ni Adrian, o ang paraan ng kanyang pakikinig, parang may liwanag na sumisilip sa mga ulap ng kanyang kalungkutan. Ngunit kasabay nito, may bigat na pumipisil sa kanyang dibdib. Alam niyang maling damdamin ito. Alam niyang ang bawat pintig ng kanyang puso ay maaaring maging simula ng pagkawasak ng tahanang itinayo nila ni Miguel. Araw-araw, lumalaban si Elena sa sarili. Sa umaga, ginagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang ina, nagluluto ng almusal, inaasikaso ang mga bata. Sa harap ng pamilya, sinusubukan niyang magpakita ng ngiti. Ngunit sa bawat sandaling mag-isa siya, bumabalik ang alaala ng mga saglit na kasama si Adrian. Ang kanyang isipan ay nahahati sa dalawa, sa pagitan ng obligasyon at ng pagnanais, sa pagitan ng pamilya at ng damdamin na ayaw niyang aminin. Minsan,
Habang nakatingin siya sa kanyang asawa, napapaisip siya, mahal pa ba niya ako gaya ng dati? O isa na lamang akong bahagi ng kanyang araw-araw na gawain? Ang mga tanong na ito ang lalong nagpapalalim sa kanyang kalituhan. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahirap tanggapin para kay Elena ay ang katotohanang nagsisimula na siyang maghanap ng bagay na dati ay kay Miguel niya lamang naramdaman at ngayon, sa piling ng isang taong hindi niya dapat lapitan. Sa kanyang puso, alam niyang isang maling hakbang lamang ang maaaring magdala ng unos, hindi lang sa kanya, kundi sa buong pamilyang umaasa sa kanya. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalaki ang tukso, mas tumitindi ang kanyang pag-aalinlangan. Isang bagay ang malinaw, hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang pigilan ang damdaming unti-unting sumasakal sa kanya. Sa simula, sinubukan ni Elena na iwasan si Adrian. Kapag nagkikita sila sa kanto o sa cafe, binibilisan niya ang kanyang hakbang, pilit na hindi tumitingin. Ngunit ang tadhana, tila ba may sariling plano, lagi silang muling pinagkakasalubong. At sa bawat pagkakataon, mas lumalalim ang kanilang ugnayan. Nagsimula ito sa mga simpleng pag-uusap. Mga kwentuhan tungkol sa araw, sa mga pangarap, sa mga bagay na matagal nang hindi na ibabahagi ni Elena kahit sa sariling asawa. Sa bawat salitang palitan, ramdam ni Elena ang init ng pag-unawa, ang uri ng atensyon na matagal na niyang pinanabikan. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Adrian, "Kumusta ka? Sana hindi ka masyadong pagod." Simpleng salita, ngunit sapat upang pabilisin ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang mensaheng iyon ay mas nagbigay sa kanya ng kapanatagan kaysa sa katahimikan sa kanilang bahay. Mula roon, nagsimula ang mga palihim na pagkikita. Sa una, tila walang masama, isang kape, isang maikling pag-uusap. Ngunit alam nilang pareho, sa bawat oras na magkasama sila, mas lumalalim ang kanilang pagkakagapos sa damdaming hindi na nila kayang itanggi. Isang araw, habang magkasabay silang naglalakad pa uwi, hindi sinasadyang nagtagpo ang kanilang mga kamay. Walang salita, walang paliwanag, ngunit sa ilang segundo ng pagkakadikit ng balat, naramdaman nilang pareho na may linya silang tinatawid. Isang linyang hindi na madaling balikan. Pag-uwi ni Elena ng gabing iyon, hindi siya mapakali. Nakatingin siya kay Miguel habang natutulog ito, ramdam ang bigat ng konsensya. Ngunit sa kabilang banda, naroon din ang apoy ng isang damdamin na matagal nang namatay sa kanyang dibdib, at ngayon ay muling nag-aalab. Alam niyang mali. Alam niyang bawat sandaling ginugugol niya kay Adrian ay isang hakbang palayo sa pamilya. Ngunit sa puso niya, may tinig na paulit-ulit na bulong, sa wakas, may nakikinig. May nakakakita sa akin. At doon niya napagtanto, hindi na siya nasa gilid ng bangin. Nakatawid na siya. At mula sa sandaling iyon, wala nang pagbabalik na kasing dali ng dati. Unti-unting naramdaman ni Miguel na may kakaiba sa kanilang tahanan. Ang mga bagay na dati natural lamang, ngayon nagiging palaisipan para sa kanya. Si Elena, na dati ilaging maagang gumigising upang ihanda ang agahan, ay madalas nang mahuli ng bangon. Ang kanyang mga mata ay tila may iniinatang sikreto, malayo ang tingin, parang laging may iniisip. Kapag tinatanong ni Miguel kung ayos lang ba siya, lagi lamang nitong sagot, "Pagod lang siguro." Ngunit hindi kayang dayain ng oras ang puso ng isang asawa. Mapapansin ni Miguel na mas madalas nang nakadikit ang telepono ni Elena sa kanyang kamay. Kapag may dumating na mensahe, agad niya itong nililihim, pinapatay ang screen, o di kaya'y mabilis na ibinabalik sa bulsa. Maliit na bagay para sa iba, ngunit para kay Miguel, ito'y tila apoy na unti-unting tumutunaw sa kanyang tiwala. Maging ang mga bata, napansin ang pagbabago.
Mama, bakit parang malungkot ka lagi? Tanong ng isa. Ngunit sa halip na sagutin, isang pilit na ngiti lamang ang isinukli ni Elena. Habang lumilipas ang mga araw, mas ramdam ni Miguel ang lumalaking distansya sa pagitan nila ng kanyang asawa. Ang mga gabing dati puno ng kwento at halakhakan, ngayon ay napalitan ng mahabang katahimikan. Sa hapagkainan, si Elena ay madalas nakatitig sa kawalan, halos hindi naririnig ang mga tanong ni Miguel. Hanggang isang gabi, nang akala ni Elena ay tulog na ang lahat, napansin ni Miguel ang liwanag mula sa kanilang sala. Bumaba siya ng dahan-dahan, at doon, nakita niya si Elena, hawak ang telepono, nakangiti sa isang mensaheng hindi niya alam kung kanino galing. Hindi na siya nagtanong, hindi pa niya hinanap ang sagot. Ngunit sa kanyang puso, nagsimulang sumibol ang pagdududa. Isang pagdududang, alam niyang, kapag napatunayan ay maaaring tuluyang magwasak sa pamilyang kanyang iningatan. Isang hapon, habang naghahanap si Miguel ng isang dokumento sa bag ni Elena, hindi niya sinasadyang makita ang isang maliit na papel na nakatupi. Doon nakasulat ang ilang salita, mga pahayag na malinaw na hindi galing sa isang kaibigan, kundi sa isang taong may mas malalim na koneksyon. Salamat sa oras kanina, sa'yo ko lang nararamdaman na buo ako. Natigilan si Miguel. Nanginig ang kanyang mga kamay habang paulit-ulit niyang binabasa ang mensahe. Para bang bumagsak ang lahat ng ingay sa mundo, at tanging pintig ng kanyang puso ang naririnig niya, mabigat, mabilis, puno ng sakit. Hindi siya agad nagtanong. Pinili niyang manahimik at obserbahan. Ngunit sa mga sumunod na araw, lalo lamang lumakas ang kanyang hinala. Ang bawat paglabas ni Elena, ang bawat pagtanggap ng tawag na bigla na lang tatapusin kapag papalapit siya, ay tila ba mga palatandaan na nagpapatunay sa kanyang kinatatakutan. Hanggang dumating ang gabi ng kanyang pinakaninanais at pinakanatatakutan, ang sandaling wala nang maitatago. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya mismo si Elena at si Adrian na magkasamang naglalakad. Hindi sila magkahawak kamay, ngunit sapat na ang mga titig at mga ngiting iyon upang ipako si Miguel sa lugar kung saan siya nakatayo. Pag-uwi sa kanilang bahay, hindi na niya napigilang tanungin. Elena, sino siya? At bakit parang may alam siyang hindi ko na alam tungkol sa'yo? Nanlamig si Elena. Sa unang pagkakataon, hindi na niya kayang itago. Hindi niya kayang magsinungaling sa harap ng mga matang punong-puno ng sakit at pagkadismaya. Ang katahimikan sa pagitan nilang mag-asawa ay mas malakas pa kaysa sa sigaw. Sa mga salitang nanginginig, umamin siya, Miguel, patawad. Nagkamali ako. Hindi ko alam kung paano nagsimula, pero alam kong mali ito. At doon, parang isang salamin na nabasag ang lahat ng naipundar nilang tiwala. Ang lihim ay tuluyan ng nabunyag, at ang sugat na iniwan nito ay hindi na basta-basta maghihilom. Simula nang mabunyag ang katotohanan, hindi na naging katulad ng dati ang kanilang tahanan. Ang dating punang halakhakan at kwentuhan ay napalitan ng malamig na katahimikan. Sa bawat sulyap ni Miguel kay Elena, naroon ang alaala ng pagtataksil. At sa bawat kilos ni Elena, naroon ang bigat ng konsensya at kahihiyan. Ang mga bata, bagaman hindi pa lubusang nakakaunawa, ay ramdam ang pagbabago. Napansin nila ang madalas na pagtatalo, ang mabibigat na buntong hininga, at ang mga gabing hindi na nagsasabay ang kanilang mga magulang sa hapagkainan. Isa sa mga anak ang minsang nagtanong, Mama, bakit hindi na kayo nagkakasundo ni Papa? Ngunit walang sagot na sapat para ipaliwanag ang sakit na kanilang pinagdadaanan. Hindi lamang sa loob ng bahay naramdaman ang epekto. Sa mga kapitbahay at kakilala, kumalat ang bulong-bulungan.
Ang mga mata ng mga tao ay tila mga salamin na paulit-ulit na ipinapaalala kay Elena ang kanyang pagkakamali. Ang kanyang pangalan, na dati iginagalang bilang isang mabuting ina at asawa, ngayon ay binibigkas na may halong panghuhusga. Para kay Miguel, ang sakit ay hindi lamang dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa pagkawala ng tiwala, isang pundasyon na matagal niyang itinayo para sa kanilang pamilya. Para kay Elena, ang bawat araw ay isang parusa, bawat tingin ng mga tao at bawat sulyap ng kanyang mga anak ay paalala na ang kanyang maling desisyon ay hindi lamang siya ang naapektuhan, kundi ang lahat ng taong nakapaligid sa kanya. At si Adrian, na minsang naging kanlungan ng kanyang damdamin, ay unti-unti ring naging bahagi ng kanyang pasanin. Dahil alam ni Elena, ang kanilang relasyon ay hindi kailanman matatanggap ng lipunan, at lalo nang hindi ng kanyang pamilya. Sa puntong ito, malinaw na, ang lihim na pag-ibig na kanyang pinili ay naging sanhi ng pagguho ng lahat ng kanyang pinahahalagahan. At ang sugat na iniwan nito, hindi lamang kanya, kundi ng lahat ng mga inosenteng kasama sa kanyang buhay. Sa paglipas ng mga linggo, lalong naging mabigat ang sitwasyon. Ang mga pag-uusap ni Miguel at Elena ay madalas na nauwi sa katahimikan o sa mga salitang masakit kaysa sa nakagagamot. Ang mga bata, na minsang naging tulay ng kanilang pagmamahalan, ay tila mga inosenteng saksi na walang magawa kundi umiyak sa dilim ng gabi. Si Miguel, sa kabila ng galit at sakit, ay humarap sa pinakamahirap na tanong ng kanyang buhay, patawarin ko ba siya, o tapusin na ang lahat? Sa loob niya, may bahagi pa rin kumakapit sa alaala ng pagmamahalan nilang dalawa, ngunit mas malakas ang sugat ng pagtataksil na paulit-ulit na humihiwa sa kanyang tiwala. Samantala, si Elena ay nasa sariling bangin ng desisyon. Alam niyang wala na siyang maibabalik. Ang mga pangarap na minsang buo sa kanilang pamilya ay nagkalasob-lasob na. Ngunit higit sa lahat, kinailangan niyang pumili, mananatili ba siya kay Adrian na siyang naging kanlungan ng kanyang damdamin, o pipiliin niyang manahimik at subukang buuin muli ang pamilyang sinira niya mismo. Ngunit alam ni Elena, anumang piliin niya may mawawala. Kung pipiliin niya si Adrian, ang kanyang pamilya ay tuluyang maglalaho. Kung pipiliin naman niya ang pamilya, ang damdaming natutunan niyang yakapin ay kailangan niyang tuluyang ibaon. Dumating ang gabi ng kanilang huling pag-uusap. Sa harap ng mga luha ni Miguel at ng mga matang puno ng sakit ng kanyang mga anak, naramdaman ni Elena ang bigat ng kanyang kasalanan. Wala nang tamang sagot, wala nang masayang wakas. Ang tanging natitira ay isang desisyong mapait na kailangan niyang tanggapin, na minsan, kahit ang pinakamalakas na pag-ibig ay hindi sapat para ituwid ang maling landas na pinili. At sa gabing iyon, isang pintuan ang tuluyang isinara, at kasama nito, ang lahat ng pag-asang maibabalik pa ang dati. At dumating na nga ang sandaling kinatatakutan ni Elena, ang ganap na pagguho ng kanyang pamilya. Isang umaga, matapos ang magdamagang pagtatalo, ibinalot ni Miguel ang ilan sa kanyang mga gamit at iniwan ang kanilang tahanan. Hindi siya nagsalita ng maraming salita, ngunit malinaw ang mensahe, wala na siyang lakas na ipaglaban ang isang relasyon na siya mismo ay winasak ng pagtataksil. Ang tunog ng pinto na dahan-dahang isinara ay tila kumugkob sa buong bahay ng isang katahimikang napakasakit. Ang mga bata, wala nang maintindihan. Ang isa ay umiyak, mahigpit na niyakap ang ina, at paulit-ulit na nagtanong, "Mama, babalik pa ba si Papa?" Ngunit wala ring kasagutan si Elena. Ang kanyang mga mata ay punang luha, at ang kanyang dibdib ay punang pagsisisi. Sa mismong sandaling iyon, dama niya ang bigat ng mga desisyong minsan niyang inakalang magbibigay ng kaligayahan. Sa labas ng kanilang bahay, patuloy ang mga bulungan. Ang mga kapitbahay ay nag-uunahan sa mga kwento,
kung paano ang isang pamilyang dating huwaran ay ngayoy nagkadurog-durog. Si Elena, na dati tinitingala, ngayoy iniwasan ng marami. Ang bawat mata na nakatingin sa kanya ay parang sibat na paulit-ulit tumatama sa kanyang puso. At si Adrian, na minsang naging kanlungan ng kanyang damdamin, ay hindi na rin maaring maging sandigan. Ang kanilang ugnayan, na inakala niyang pag-ibig, ay biglang naging isang paalala ng lahat ng sakit na dulot nito. Sa halip na ligaya, dala nito'y kahihiyan at pagkawasak. Sa mga gabing mag-isa na lamang siya sa silid, nakatitig si Elena sa mga larawan ng kanilang pamilya, mga larawang puno ng ngiti at alaala. Ngunit ngayon, ang bawat larawan ay tila mga aninong nanunumbat, bakit mo kami ipinagpalit? Bakit mo hinayaang masira ang lahat? At doon, tuluyan nang bumagsak si Elena sa realidad. Ang isang maling hakbang sa larangan ng pag-ibig ay sapat na upang pira-pirasuhin ang buhay ng mga inosenteng umaasa sa kanya. Sa katahimikan ng mga sumunod na buwan, unti-unti nang naramdaman ni Elena ang buong bigat ng kanyang mga pagkakamali. Ang mga araw na dati puno ng kasiyahan at tawanan ay napalitan ng malulungkot na umaga at mga gabing halos hindi siya makatulog. Ang bawat sulok ng kanilang bahay ay may paalala ng isang buhay na siya mismo ang nagwasak. Si Miguel ay hindi na muling bumalik. Bagamat may komunikasyon pa sila dahil sa mga anak, ang dati nilang lambing at pagmamahalan ay tuluyan ng naglaho. Ang kanyang mga mata, na minsan ay puno ng pag-unawa at malasakit, ngayon ay malamig at laging may pader. Para kay Elena, iyon ang pinakamasakit, na wala ng kahit anong salita o paghingi ng tawad ang makakapagbalik ng tiwalang minsan niyang winasak. Ang mga bata, bagamat bata pa, ay may mga sugat ding dala. Ang kanilang mga tanong ay tila mga palaso na paulit-ulit tumatama kay Elena. Bakit hindi nabuo ang pamilya natin? Ano ang nangyari? At kahit anong paliwanag, walang sapat na dahilan para gawing tama ang isang maling desisyon. Si Adrian, ang lalaking naging dahilan ng lahat, ay unti-unti na ring nawala sa kanyang buhay. Ang kanilang tinawag na pag-ibig ay hindi nakaligtas sa bigat ng katotohanan at sa sakit ng konsensya. Ang apoy na minsang nagbigay ng init ay naging abo ng pagsisisi. At doon napagtanto ni Elena ang aral na minsan pa lamang niyang mararamdaman ng ganoon kabigat, na ang maling hakbang sa pag-ibig ay hindi lamang sarili ang dinadamay, kundi pati ang mga inosenteng walang kasalanan, mga anak, isang asawa, at isang pamilyang minsan ay buo at masaya. Sa kanyang katahimikan, bumulong siya sa sarili. Kung maibabalik ko lamang ang oras, hindi ko nahahayaang manaig ang tukso. Dahil ang isang maling desisyon ay sapat na upang sirain ang lahat ng itinayo ng maraming taon. At ang sugat na naiwan, bagamat maaari pang maghilom sa paglipas ng panahon, ay iwan ng pilat na hindi kailanman mawawala. Sa dulo ng lahat, natutunan ni Elena ang pinakamapait na aral ng kanyang buhay. Ang isang maling hakbang sa larangan ng pag-ibig ay maaaring magwasak hindi lamang ng sarili, kundi ng buong pamilyang umaasa sa iyo. Ang mga pangako, tiwala, at alaala, lahat ng iyon ay kayang mabura ng isang desisyong pinairal lamang ng damdamin at hindi ng katotohanan. Hindi na bumalik si Miguel, at ang kanilang mga anak ay lumaking may sugat na dala sa kanilang mga puso. Si Elena, nanatiling nabubuhay sa anino ng kanyang mga pagkakamali. Sa bawat araw na lumilipas, dala niya ang bigat ng alaala na minsan, pinili niya ang isang pag-ibig na hindi para sa kanya, at kapalit nito ay ang pagkawala ng lahat ng pinakamahalaga. Mga kaibigan, ito ay hindi lamang kwento ng isang babae. Ito ay paalala para sa bawat isa sa atin, na sa bawat tukso, sa bawat maling hakbang, may kasamang kapalit. Minsan, ang kaligayahang inaakala nating makakamtan ay siya ring sisira sa lahat ng bagay na tunay na mahalaga.
Bago tayo gumawa ng anumang desisyon, lalo na sa pag-ibig, isipin natin, ano ang magiging epekto nito sa mga taong umaasa at nagmamahal sa atin. Dahil ang isang maling pagpili, maaaring magdulot ng sugat na hindi na kailanman maghihilom. At sa huli, tanong ko sa inyo, kung ikaw si Elena, pipiliin mo ba ang tukso ng isang pag-ibig na ipinagbabawal, o mananatili ka sa pamilya na siyang tunay na sandigan ng iyong buhay? Sagutin niyo sa mga komento, dahil ang inyong saloobin ay mahalaga para sa kwento ng ating lahat.